Mga kabiday, sa magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, bumuelta po ito hong si Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro po mga kabida, Dito ho kay Vice President Sara Duterte, matapos pong ibinyag po nito, yung sinasabi hong amoy alak daw, ito hong si Pangulong Marcos, Nung panahon po mga kabida na pumunta po siya ng Malacanang at nag-tender ho ng kanyang irrevocable resignation bilang secretary po ng Department of Education. Ang sabi po ni Yusek Castro po mga kabida, gawa-gawa lang daw ni VP Sara yung kanyang sinabi po mga kabida at wala hong katotohanan na uminom po ito hong si Pangulong Marcos, kahit na po wala po siya doon nung panahon na yon, ito hong si Yusek Claire Castro po makabida. Eto, babasahin ko lang po ito hong post po makabida ng unofficial Ronald Bato de la Rosa solid supporters, okay? Magbigay ho tayo ng reaction at opinion ho dito, mga kabida, Castro sinabing gustong patalsikin ni VP Sara si PBBM, Ito hong isiniwalat daw ni VP Sara mga kabida, ang intention daw niya dito is para masira ito hong si Pangulong Marcos, At may balak daw siyang patalsikin ito, mga kabida, para siya daw yung papalit bilang Pangulo po ng Pilipinas. Okay? Ito po. Itinanggi ni Presidential Communications Office o PCO Undersecretary Claire Castro ang kwento ni Vice President Sara Duterte tungkol sa pagiging amoy alak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Castro, gawa-gawa lang umano ang kwentong ito para patalsikin o mapatalsik sa pwesto si Marcos at makuha ni VP Sara ang pagkapangulo. Walang katotohanan ang mga kwento niya laban kay Pangulong Marcos Jr. Madali sa kanya ang gumawa ng kwento para siraan ang Pangulo dahil nais niyang pababain ito sa pwesto at siya ang maging Pangulo. Ayon. So may motive pala daw ito hong si VP Sara mga kabida, Dito ho sa kanya sinabi na amoy alak daw ito hong si Pangulong Marcos. At yung alak daw mga kabida parang whiskey daw yun, Nung siya po ay pumunta po ng Malacanang para mag-submit ng kanyang irrevocable resignation. Nag-ugat kasi ito mga kabida, sa nauna pahayag po ni Undersecretary Claire Castro, Nung sinabi po niya na isang complete failure daw ito si Vice President Sara Duterte nung siya po ay naging secretary po ng Department of Education. Kaya nung in-interview po siya mga kabida ni Alvin and Tourism patungkol ho dyan, yun yung sinagot po niya. Okay, nung pumunta daw siya ng Malacanang, nag-submit ng kanyang irrevocable resignation, pilit daw siyang hindi paalisin po ng Pangulo. At in fact, inoferan daw siya mga kabida kahit anong posisyon na gusto po niya, Pero tumanggi po ito si Vice President Sara Duterte. At yung pinakamatindi daw mga kabida, na humingi daw ang Pangulo, na tulungan po yung kanyang mga kandidato sa pagkasenador sa 2025 midterm elections, mga kabida. So yung actuation po ng Pangulo, na parang pinipilit po siyang hindi mag-resign at i-reconsider po makabida yung kanyang desisyon, sinyalis po yon na kailangan po niya si VP Sara na magtrabaho po sa Department of Education po kabida. Bakit po sinabi po na complete failure po siya? Kung ganun, Kung meron man pong complete failure daw, ito sinabi po ni VP Sara, ito si Pangulong Marcos. Kasi doon na po niya siningit mga kabida, yung tagpo po, kung saan po ay paalis na sana ito si VP, from Malacanang po makabida. Nagbeso-beso na po daw sila ni Pangulong Marcos. Doon po niya naamoy yung alak, mula kay Pangulong Marcos po makabida. At in fact, yung kanyang tansya po doon, na parang whiskey daw yung amoy,
at 10:30 in the morning, ano, maaga pa raw, mga kabida. Okay? Nakainom na raw ito kung si Pangulong Marcos kahit na hindi pa po niya nakita na uminom po ito during that time, pero tsak po siya na amoy alak po, ano, ito kung si Pangulong Marcos po, mga kabida, ano po. Kaya doon niya sinabi na kung meron man pong failure o complete failure po, ano, hindi po siya, no, kundi si Pangulong Marcos po, mga kabida, dahil at that early 10:30 in the morning uminom na po, ano, amoy alak na po. Okay? Kumbaga parang sinabi po niya, mga kabida, na hindi pa nga nag-umpisa sa kanyang trabaho po, mga kabida, amoy alak na po, uminom na po si Pangulong Marcos. Parang ganun ano? Sa pagkakaintindi ko po, mga kabida, doon po sa sinabi po ni Vice President Sara Duterte. Kaya nung nakarating po ito kay Yusek Castro, ayun, bumuelta po. At sinabi po niya, mga kabida, nagawa-gawa lang daw ni VP Sara yung kanya kong sinabi, ano. Dahil meron daw siyang plano, meron siyang balak na patalsikin daw ito si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Okay. So, kayo po, naniniwala ho ba kayo, ano, na may balak po itong si VP Sara na pababain po sa pwesto at salip siya po yung hahalili po, mga kabida, ano po, bilang Pangulo po ng Pilipinas? I doubt po, no? Kasi para sa akin, kung yun yung plano po ng Vice Presidente, sana matagal na po, mga kabida, no? Okay? Sana matagal na po. Alam naman po, mga kabida, na very powerful po ito kung si Pangulong Marcos po ngayon, ano? Nasa kanya na po yung lahat, ano? Military, police, kahit na yung mga government officials, yung mga institution po, mga kabida, no? Kaya in terms of power, ano, at dominance, mahihirapan po ito kung si VP Sara, kung meron man po siyang balak na patalsikin po ito kung si Pangulong Marcos. Kaya para sa akin, malabo po yun, ano. Yung sinabi po ni Claire Castro, ano, may balak po ito kung si Vice President Sara Duterte, mga kabida, na patalsikin ito kung si Pangulong Marcos at siya po yung hahalili po, ano, para po maging Pangulo po ng Pilipinas. Alam naman po natin, mga kabida, malapit na po yung 2028, ano? Bakit pa po magsayang po ng resources at tsansa ito kung si VP Sara po, mga kabida, kung yun yung kanya kong balak, ano? Antayin na lang po niya yung 2028 kasi malinaw naman po, mga kabida, no? Runaway winner naman po ito kung si VP Sara sa pagkapangulo po ng Pilipinas, ano? Come 2028. Antayin na lang po. Tsaka pangalawa, ito kung si VP Sara po, mga kabida, sa tingin ko lang po, ano, nagtatrabaho lang talaga ito. Kahit na po sinasabi po, may intriga po, mga kabida, sa kanya, na palagi raw siyang umalis pa ibang bansa, ano. Pero kahit na po wala po siya, kahit na po nasa ibang bansa po ang Vice Presidente, ano, malinaw naman po yung mandato po ng kanyang opisina, ano. Kahit na wala po siya dito, sa kasagsagan po, mga kabida, ng mga pagbaha, ano, performing naman po yung kanyang opisina. Okay? Nagdi-deliver naman po, ano, mga kabida, sa kanilang mandato po. In fact, mas mabilis pa po, ano, mas nauna pa po yung opisina po ng Vice Presidente, ano, kaysa gobyerno po, mga kabida. Mantakin nyo, ha, nung kasagsagan po ng bagyo po, mga kabida, kasagsagan po ng baha, ano po. Sino yung nauna hong namigay ho ng mga relief goods? Diba? Ang opisina po ng Vice Presidente, yung gobyerno that time, nagpaplano pa po, ano? Nagmi-meeting pa po, mga kabida. Ito hong OVP, andun na po sa field. Okay? Namigay na po ng mga relief goods. Diba? So doon po yun natin makikita, no, mga kabida, yung effectiveness, ano, at saka yung control of command, ano, ni Vice President Sara Duterte sa kanyang mga tauhan, ano. Yun yung tinatawag po nilang good leadership. May leadership talaga ito kung si VP Sara, no. Kung ikumpara po natin, mga kabida, kay Pangulong Marcos po. Kaya yung sinabi po ni Undersecretary Claire Castro, ano, na may balak itong si VP Sara na patalsikin po, ano, ang kanya pong amo po, mga kabida, malabo po yun.
At saka pangalawa, may nabasa din ako dun ho sa article po ng ang balita ngayon, ano, na tiniyak daw ni Undersecretary Claire Castro, ano, na hindi ho uminom that time ito hong si Pangulong Marcos, yung sinabi po ni Vice President Sara Duterte. Kahit daw wala po siya doon, paano ho niya nalaman po, ano, at natiyak po mga kabida na hindi po uminom ang Pangulo? Wala nga siya doon eh. Siya mismo yung nagsabi na wala siya doon. Okay? Kung ang pagbabatayan lang po niya na meron pong nagsabi na hindi po uminom ang Pangulo, sigurado po siya na hindi po uminom ang Pangulo. Diba? So, malinaw po na gawa-gawa lang din, ano, ni Yusek Castro yung kanya hong sinabi na wala ho na hindi uminom ang Pangulo daw, mga kabida. So, posible rin, ano, mga kabida, na gawa-gawa lang po ni Yusek Castro yung kanya hong sinabi na hindi po uminom ang Pangulo. Kasi unang-una po wala naman pong ebidensya po si Yusek Castro po, mga kabida, na hindi po uminom ang Pangulo, no? Same doon ho sa kanyang aligasyon po kay VP Sara, no? Na amoy alak ito hong si Pangulong Marcos. Okay? Which is which? Sino yung nagsasabi po ng totoo? Ano po? Yun yung malaking tanong po doon, ano? Mga kabida. Sinabi po ni VP Sara na amoy alak ito hong si Pangulong Marcos nung sila po ay nagkita, mga kabida, nung June. Alright? And then sabi po ni Yusek Castro ay gawa-gawa lang po ni VP Sara. Hindi ho totoo yun. Natitiyak po niya, mga kabida, no, na hindi po uminom ang Pangulo during that time. Paano ho ma-substantiate po, mga kabida, ni Yusek Castro yung kanyang pagdepensa ho sa Pangulo po ng Pilipinas, ano, mga kabida. Yun yung malaking tanong po doon. Alright? So para po sa inyo, mga kabida, sino yung paniniwalaan ho ninyo, ano? Si Vice President Sara Duterte na nakausap po niya at nakaharap po si Pangulong Marcos, o ito hong si Undersecretary Claire Castro po, mga kabida, no? Na during that time, hindi po niya nakita at hindi po niya nakaharap si Pangulong Marcos doon po sa tagpo po nila, mga kabida, no, ni Vice President Sara Duterte. Please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.